Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Tintinan Janet Cycle Mart dito sa Victoria Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. So malapit lang ito sa Dangrena. So itong ayan, yung kaling yan yung Victoria Avenue. Sa kaliwang side din yung papuntang Dangrena. So anyway, kasi nga bumisita ako sa bike shop na to at may nakita akong bagong brand ng MTB Rigid Fork. Yan. Ito yung Trident MF 527. So first time lang ako nakakakita ng ng brand na Trident sa tagal ko ng nagfi-feature ng mga produkto ng mga rigid forks sa YouTube channel ko. So i-check natin ngayon yung specs ng Trident MF527. Kaya mag-start na tayo. So ito na nga guys yung Trident MF527 na aluminum MTB rigid fork. So makita natin na yan may welding dito sa part na to. Yan. And sinukat ko kasi itong crown length at saka yung blade length nito kanina. Yung crown length nito mula dito hanggang dito, yan sa gitna ng yan sa butas na yan, nasa 440 mm. Then yung blade length nito, kasi sinukat ko to nasa about 38 mm. So yung blade length naman nito, yan yung blade length niyan is about 402 mm. So based sa nasukat ko, kinakategorize to as universal size or one size fits all, or pwede rin ito sa 29er na non-suspension corrected. So kasya-kasya dito yung mga 29er na matataba yung gulong, no? For example, mga 29 by 2.1 or 2.2. And pwede rin mo sa lapad nito, no? Sa lapad nito pwede dito yung 29 by 2.3. Yan. Then yung pagka-aluminum nito, since na first time ko lang ito nakita, wala pa ako nakikita yata sa internet ito hindi ko matiyak kung aluminum 7005 pa o aluminum 6061. Pero tingin ko sa presyo nito, aluminum 6061 pa isa kinakategorize kasi ito as budget na MTB rigid fork. So tingnan natin yung disc brake caliper mount. Yan, kita natin yan, post mount. Yan. Sa MTB naman kasi, ang pinaka-common sa mga ganitong XC, kasi pang XC kasi itong rigid fork na to mga normal to, mga 160mm ang diameter ng rotors na commonly na kinakabit sa mga ganitong klaseng rigid fork. Sa mga na-bike check ko dati, tsaka recently, may nagkakabit pa ng 180. Pero pa nga, na-bike check ko, 203. Pero may nilalagay silang parang adapter nun naglalagay parang adapter kasi hindi naman talaga yung yung original design na para dito sa rigid fork. Ang original kasi dito, yun nga, mga 160mm ang diameter na MTB disc brake rotors. Yan. Kung titignan pa natin, titignan natin yung decals nito. Yan, may tingnan natin, may pagka tricolor pala, no? Akala ko parang parang chrome lang. Yan, kita natin na sa gitna, parang may rainbow color sa gitna. Ewan ko lang kung nakikita ninyo Tapos black and red, tapos may mga stripe pa dito. Yan. So tignan natin, may nakalagay sa likod. Ano yung nakalagay sa likod? May warning sticker. Do not use for free ride, extreme. Tsaka downhill. Syempre hindi talaga pwede to pang Hindi talaga pwede to pang pang downhill, no. Yan. Kasi yun naman mga sinaunang mga MTB dati naman naka rigid MTB. Wala pong suspension part nun. Yun dati ang ginagawang pang XC. So ito, pwede rin to pang light trail, ganyan. O kaya pang gravel din, no? Pang gravel pwede rin to. So next naman, timbangin naman natin yung rigid fork na to. So may timbangan ako. Tingnan natin yung timbang, yung weight nito. Ito na guys, no, ang timbang daw nitong Trident MF527 ay nasa 840 yan, 840 grams. So common na yung ganitong timbang sa mga aluminum rigid forks. Particularly sa mga ganitong kahaba na na crown length, tsaka yung blade din na rigid fork. Yan, mga 840 grams. Then, sadali lang Then pala yung presyo pala nitong rigid fork na to. Kasi wala si Kuya Titin dito natawagan ko siya kanina. Ang pagkasabi niya nasa 2,500 pesos ang isang
rigid fork na to. Parang kaparehas yata to ng dati nilang binibenta na Submit K2 na yung magkahiwalay na 27.5 at saka 29. So ito na no, ito na yung Trident MF527 na aluminum MTB rigid fork. So kung meron kayo tanong regarding dito sa rigid fork na to, i-comment na lang ninyo sa comment section doon below at magdidilim na at kailangan ko na umuwi. So maraming salamat sa inyong panonood and don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.